Balik tayo sa China. Ilang mga malalaki at kilalang kumpanya ng Amerika at maging ng Taiwan ang nagpaplano ng lisanin ang kanilang mga production line palabas ng bansang China pagkatapos ang pagkapanalo ni Donald Trump sa katatapos lamang na eleksyon bilang bagong presidente ng Amerika. Sa kanyang pangangampanya, mga nitoong nakaraang buwan, sinabi ng Republican President na ang prioridad ng kanyang panggobyerno sa ngayon ay patawan ng pinakamataas na taripa ang mga kalakal na manggagaling ng China na aabot sa 60 hanggang sa 100% na bagay naman na hindi ikinatwa ng mga Chino. Nagbanta din si Trump na magpapataw din ang Amerika na mahigit sa 20% tariff sa mga bansa tulad na lamang ng Mexico, ng Russia, India, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey at maging ng bansa sa Europe na France. Sa naging mensahe sa publiko ng isa sa kilalang US brand na gumagawa ng mga kalidad na sapatos na Steve Madden, sinabi ng kanilang head office na nagbawas na sila ng kanilang production ng halos sa 50% sa China noong pangbuwan ng Agosto dahil nararamdaman nila ang mga pressure kay Donald Trump. Minabuti na lamang ng nasabing show brand company na ilipat ang kanilang mga production line sa bansang Vietnam at ng Cambodia. Samantala, sinabi ng kumpanyang Whirlpool, isa sa mga pangunahing household brand sa buong mundo, na ang mga Amerikano ay makakaranas ng mga pagtaas ng mga presyo sa mga produkto ng microwave sa oras na magdeklara si Trump ng pagtaas ng taripa mula at manggagaling sa bansang China. Isa pa sa kilalang American brand na Oral-Dri Corporation na gumagawa ng iba't ibang mga produkto para sa mga alagang hayop ay nagsabi na ang China lamang ang tanging bansa sa ngayon ang pinagkukunan nila ng mga raw materials para sa kanilang mga produkto. Malaki ang posibilidad na makakapekto ito sa kanilang kita ang gagawing pagtaas ng taripa ng panggobyernong Trump sa mga produkto na galing China at mapipilitan silang maganap ng ibang mapagkukunang bansa tulad na lamang ng Indonesia, Malaysia at ng bansang Chile. Ilan pa sa mga malalaking US company na naglipat ng kanilang mga production line sa labas ng bansang China ay ang Ford China, Charles & White Company, Shenzhen at Home Depot dahil sa takot na maapektuhan sa nagbabadyang pagtaas ng taripa ng Amerika. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang mga patakaran na ginagawa ni Trump kontra China ay makakaapekto ng malaki sa ekonomiya ng Amerika, lalong-lalo na sa larangan ng supply chain. Magkakaroon ito ng malaking impact sa US trade policy dahil naniniwala ang mga ito na ang panggobyernong Trump ay meron pang unfinished business simula pa noong naupo at naalal siya bilang pagkapangulo noong 2017. Samut-sari ang mga naging pananaw dito naman nakararami at naniniwala ang mga Amerikano na pabor sa kanila ang mga ganitong hakbang na ginagawa ni Donald Trump. Kayang-kaya punan ang mga kawalan ng trabaho ng mga Amerikano kung ang mga karamihan sa mga malalaking kumpanya nito ay babalik mismo sa kanilang bansa upang ilagak ang mga pamumunan para sa kanila. Ang Taiwan na kilala bilang isa sa pinakamalaking exporter ng microchips sa buong mundo ay naglipat na rin ng kanilang production line sa Arizona, USA mula sa bansang China. Naglagak ito ng $60 billion sa nasabing estado ng Amerika na pagpapakita lamang na hindi biro ang banta ni Trump sa China sa pagpataw ng mga nakakatakot na taripa. Si Donald Trump ay nakatakdang manungkulan sa White House sa darating na January sa susunod na taon at mararamdaman na ang totoong epekto ng hidwaan at trade war kontra sa ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na bansang China. Maraming salamat. Ito lang munang ating update for today.